إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga alipin ni Allah, madalas nating pinagbubuti ang mga gawain ng ating katawan upang tayo ay makaiwas sa anumang kapintasan na maaaring ipukol sa atin ng mga tao. Nakatuon tayo sa mga gawain ng ating katawan na nakikita ng mga tao. Subalit ang madalas nating makaligtaan ay ang gawain ng ating puso na walang nakakakita kundi si Allah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Katotohanang hindi tinitingnan ni Allah ang inyong mga itsura at kayamanan, bagkus siya ay tumitingin sa inyong mga puso at gawa. Naitanong na ba natin sa ating mga sarili kung bakit tayo gumagawa ng kabutihan? Ito ang pinakamahalagang katanungan na dapat isinasaalang-alang ng bawat mananampalataya bago niya simulan ng anumang gawaing kabutihan. Sapagkat hindi tinatanggap ni Allah ang isang mabuting gawa na hindi para sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalataya, ang dalisay na layunin para kay Allah ay obligado sa lahat ng ating gawain, sapagkat ito ang pangunahing sangkap kung bakit tayo nilikha ni Allah. Siya ay nagsabi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. At walang ipinag-utos sa kanila, maliban na sila ay marapat na sumamba kay Allah, maging matapat sa pagsamba sa Kanya na walang pagtatambal. Ito ang nagsisilbing pundasyon, timbangan, at pamantayan ng lahat ng ating gawa. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tunay na ang mga gawa ay batay sa mga layunin at tunay na ang bawat tao ay gagantimpalaan batay sa kanyang nilayon. Bakit ka nagsasagawa ng sala? Bakit ka nagbibigay ng zaka? Bakit ka nag-aayuno? Bakit ka nagsasagawa ng hajj? Bakit ka nagbibigay ng sadaka? Bakit ka nagbabasa ng Quran? Bakit ka nangangalap ng kaalaman sa Islam? Bakit ka nagsasagawa ng da'wa? Bakit ka gumagawa ng kabutihan sa iyong kapwa? Ito ba ay para kay Allah? Pag-ingatan ng layunin at lagi itong suriin sa paggawa ng kabutihan. Si Sufyan al-Thawri rahimahullah ay nagsabi, Ma'alijtu shay'an ashaddu alayya min niyyati, innaha tataqallabu alayhi. Wala pa akong hinarap na higit na mahirap para sa akin kaysa sa aking layunin. Tunay na ito ay nagbabago-bago sa akin. Isang araw, habang siya ay nagbabasa ng Quran, bigla siyang napaluha ng matinding pagluha. Allahu Akbar.
Dalawang uri ng pagsamba na kinalulugdan ni Allah: ang pagbabasa ng Quran at ang pagluha ng dahil sa takot kay Allah. Kailan ba tayo huling lumuha na mag-isa ng dahil sa pagkatakot kay Allah? Ngunit sa kanyang pagluha, nasabi niya sa kanyang sarili na kung naroroon lamang ang kanyang mga kapatid sa Islam at makita siya sa kanyang kalagayan, tiyak na sila rin naman ay hahagulgol sa pagluha nang siya ay makatulog. Nakita niya sa kanyang panaginip ang isang lalaki na galit na nagsasabi sa kanya, "O Sufyan, kunin mo ang iyong gantimpala mula sa mga taong ninais mo na makita ka." Naglaho ang gantimpala ng ginawa niyang pagsamba nang dahil sa bulong ng syaitan. Ilan ba sa atin ang gumagawa ng kabutihan para kay Allah? Subalit sa di kalaunay unti-unting nagbabago ang kanyang layunin ng dahil sa bulong ng syaitan. Higit lalo sa kasalukuyang panahon na naglipana ang mga social media, na ang bawat galaw ng ilan, maging ang kanilang mga pagsamba kay Allah ay pinopost na rin sa social media, na siya ay nagkakawang gawa sa mga may hirap, na siya ay tumutulong sa mga nangangailangan, na siya ay nagpapakain ng mga nagugutom, na siya ay nagsasagawa ng sala at nag-aayuno, na siya ay lumuluha habang nagbabasa ng Quran at nananalangin kay Allah, na siya ay nagsasagawa ng umrah at hajj. Nagpapagawa pang ilan sa atin ng streamer na ibinabandila sa mata ng mga tao na siya ay nakapagsagawa ng isang dakilang pagsamba kay Allah. Ang pagsamba kay Allah, mga kapatid, ay nangangailangan ng dalisay na layunin na hindi kailangan isiwalat sa mga tao. Ito ay isang pagsubok na dapat nating mapagtagumpayan upang hindi maging abo sa kabilang buhay ang ating mga mabubuting gawa. Ito ang labis na pinangangambahan sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagsabi, "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Tunay na ang labis kong pinangangambahan sa inyo ay ang maliit na pagtatambal kay Allah. Sila ay nagsabi, "Wa masyirkul asgaru ya Rasulullah." At ano ang maliit na pagtatambal o sugo ni Allah? Siya ay nagsabi, "Ar-riya," ang pakitang tao. Yaqulu Allahu azza wa jalla lahum yawm al-qiyamah, "Idha juziya an-nasu bi'a'malihim, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya, fanduru hal tajiduna indahum jazaa." Sasabihin sa kanila ni Allah sa araw ng pagbabangong muli, kapag ang mga tao ay gagantimpalaan sa kanilang mga gawa, magsitungo kayo sa mga taong inyong pinakitang tao sa mundo at tingnan ninyo kung makatatagpo kayo sa kanila ng gantimpala. Si Allah ay nagsabi sa Hadith Qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Ako ang pinakamay sariling kasapatan na hindi nangangailangan ng katambal. Sino mang gumawa ng isang gawain na kung saan siya ay nagtatambal sa akin, nagpapakitang tao, iiwanan ko siya. Iiwanan ko siya at ang kanyang pagtatambal. Kaya ang sino mang nais pumasok sa paraiso at makatagpo si Allah na nalulugod sa kanya, dapat niyang dalisayin ang kanyang layunin mula sa pagtatambal kay Allah gaya ng pagpapakitang tao. Ang sabi ni Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kaya sino mang umaasa sa pakikipagtagpo sa kanyang Panginoon,
Magkagayon, siya ay gumawa ng kabutihan at huwag siyang magtambal ng isa man sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Si Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma, na apo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nagbubuhat ng sako-sakong harina at tinapay sa gabi na kanyang ipinamamahagi sa mga bahay ng mahihirap sa Madina bilang kawang gawa na walang nakababatid kundi si Allah. Nalaman lamang ito ng mga tao nang siya ay pumanaw. Napansin ng mga nagpaligo sa kanyang katawan ang mga maiitim na bakas ng sako sa kanyang likuran. At natigil na rin ang harina at tinapay na dumarating sa kanilang mga tahanan tuwing gabi. Naabot kaya natin ang ganitong antas ng ikhlas. Kailan ba tayo huling namigay ng sadaka na walang nakababatid kundi si Allah? Kailan ba tayo huling nag-ayuno na walang nakababatid kundi si Allah? Kailan ba tayo huling nagsagawa ng tahajjud na walang nakakakita kundi si Allah? Kailan ba tayo huling nagbasa ng Quran na walang nakaririnig kundi si Allah? Para kanino ba tayo gumagawa ng kabutihan? Ito ba ay para kay Allah? Mga alipin ni Allah, sa araw ng pagbabangong muli, ilalantad ni Allah ang nilalaman ng puso ng bawat isa. Mabubunyag ang mga sinungaling mula sa mga matatapat na alipin ni Allah. Si Allah ay nagsabi, "Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim." Ang araw na walang yaman o mga anak ang makatutulong maliban sa sino mang dumating kay Allah na dalisay ang puso. Maliban sa sino mang dumating kay Allah na dalisay ang puso. Sa araw na iyon, mga alipin ni Allah, unang tatawagin ni Allah ang tatlong lalaki na nagtataglay ng mga malalaking pagsamba. Rajulun jama'al Quran, ang lalaking maalam sa Quran. Wa rajulun qutila fi sabilillah, ang lalaking napaslang sa landas ni Allah. Wa rajulun kathirul mal, at ang lalaking sagana sa kayamanan. Itatanong ni Allah sa maalam sa Quran kung ano ang ginawa niya rito. Siya ay magsasabi kay Allah, "Kuntu aqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar." Itinatayo ko ito sa mga sala sa buong gabi at araw. Subalit, ano ang sasabihin sa kanya ni Allah? "Kadhabt, ikaw ay nagsinungaling." At sasabihin din sa kanya ng mga anghel, "Kadhabt, ikaw ay nagsinungaling." Sasabihin sa kanya ni Allah, ang lubos na nakababatid sa nilalaman ng mga puso, Bal aradta an yuqala fulanun qari, faqad qila dhalik. Ngunit sa halip ay nais mong sabihin ng mga tao na si ganito, ikaw ay magaling magbasa ng Quran, at iyon naman ay kanilang sinabi, at siya ay tatapon sa impyerno. Ang susunod na tatanungin ni Allah ay ang lalaking biniyayaan niya ng saganang kayamanan kung ano ang ginawa niya rito. Siya ay magsasabi kay Allah, "Kuntu asilur rahim wa atasaddaq." Ginugol ko ito sa pagpapanatili ng ugnayang pagkakamag-anak at pagbibigay ng kawang gawa. Subalit ang sasabihin sa kanya ni Allah, "Kadhabt, ikaw ay nagsinungaling." At sasabihin din sa kanya ng mga anghel, "Kadhabt, ikaw ay nagsinungaling."
Sasabihin sa kanya ni Allah, bal aradta an yuqala fulanun jawad, faqad qila dhalik. Ngunit sa halip ay nais mong sabihin ng mga tao na si ganito, ikaw ay mapagbigay, at iyon naman ay kanilang sinabi, at siya rin ay tatapon sa impyerno. Ang ikatlong tatanungin ni Allah ay ang lalaking napaslang sa pakikipaglaban sa kanyang landas. Siya ay magsasabi, umirtu bil jihad fi sabilik, faqatiltu hatta qutilt. Ako ay napag-utusang makipaglaban sa iyong landas, kaya ako ay nakipaglaban hanggang sa ako ay mapaslang. Subalit ang sasabihin sa kanya ni Allah, kadabt, ikaw ay nagsinungaling. At sasabihin din sa kanya ng mga anghel, kadabt, ikaw ay nagsinungaling. Sasabihin sa kanya ni Allah, bal aradta an yuqala fulanun jari, faqad qila dhalik. Ngunit sa halip ay nais mong sabihin ng mga tao na si ganito, ikaw ay matapang, at iyon naman ay kanilang sinabi, at siya rin ay tatapon sa impyerno. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Aba Hurairah, ulaika thalathatu awwalu khalqillah tusa'aru bihimun naru yawmal qiyamah. O Abu Hurairah, ang tatlong iyon ay ang una sa mga nilikha ni Allah na itatapon sa impyerno, kung saan ang apoy ay magliliyab sa araw ng pagbabangong muli. Nasaan ang kanyang kaalaman at husay sa pagbabasa ng Quran? Nasaan ang kanyang kawang gawa? Nasaan ang kanyang pagpupunyagi sa landas ni Allah? Mga dakilang pagsamba na nawalan ng saysay ng dahil sa maling layunin. Pangalagaan natin ang ating layunin sa mga pagsamba kay Allah at paggawa ng kabutihan. O Allah, dalisayin mo ang aming mga puso sa pagsamba lamang sa iyo. Ilayo mo kami sa anumang uri ng pagpapakitang tao at pagkukunwari. At tanggapin mo mula sa amin ang lahat ng aming gawaing kabutihan.